Paolo Contis, muling binatikos matapos ilabas ang teaser ng panibagong pelikulang Dear Satan. Nakatanggap ng matinding batikos mula sa komunidad ng mga Kristiyano sa Pilipinas si Paolo Contis matapos i-anunsyo ng GMA Artist Center ang kanyang bagong pelikula na pinamagatang Dear Satan. Ang pelikulang ito, na hindi lamang pinagbibidahan ni Paolo kundi idinirect din ni Sheena Stevens, isang batang bituin, ay agad na umani ng mga kontrobersyal na reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga netizens na naglalabas ng kanilang mga saloobin sa social media. Ang pangunahing tema ng pelikula ay umiikot sa isang liham na ipinadala kay Satanas mula sa isang karakter na tinatawag na Chichi, na ginampanan ni Sheena. Ang liham na ito ay naglalaman ng mga pahayag mula sa bata na si Chichi na nagbigay ng malaking epekto kay Satanas. Sa kwento, nagkaroon ng plano si Satanas na makuha ang kaluluwa ni Chichi, kaya't nagbihis siya bilang Santa Claus upang mas madaling maimpluwensyahan ang batang babae. Ang pagbibihis ni Satanas bilang Santa Claus ay tila isang pangkaraniwang taktika sa pelikula na naglalayong magbigay ng kakaibang twist sa kwento. Gayunpaman, ang tunay na layunin ni Satanas ay hindi lamang mapaniwala si Chichi kundi upang mas mapadali ang kanyang plano. Sa paglipas ng kwento, napilitan si Satanas na magpanggap bilang isang mabuting tao. At dito niya natuklasan ang isang aspeto ng kanyang sarili na hindi niya inaasahan, ang pagkakaroon ng pusong malambot para sa mga bata. Dahil dito, ang ilan sa mga miyembro ng komunidad ng mga Kristiyano ay nagtaas ng mga alalahanin at pangamba. Ayon sa kanila, ang pagdepikta kay Satanas na may kakayahang magbago at magkaroon ng malasakit sa mga bata ay isang maling mensahe. Ang kanilang pangamba ay maaaring magdulot ng pagkalito sa mga kabataan at maaaring magbukas ng pintuan sa maling pag-unawa tungkol kay Satanas sa konteksto ng Kristiyanong pananampalataya. Sinasabi ng mga kritiko na ang pelikula ay maaaring magbigay ng maling ideya na si Satanas, na ayon sa kanilang pananampalataya ay walang kabutihan, ay maaari ring magpakita ng kahinaan o pagkamabait. Ang ganitong uri ng representasyon ay tinitingnan nilang isang uri ng maling pananaw na maaaring magdulot ng pagbabago sa pagtingin ng mga bata sa mga konsepto ng kabutihan at kasamaan. Ipinahayag din ng ilang eksperto sa larangan ng teolohiya at moral na ang pelikula ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang kalituhan sa mga kabataan tungkol sa tunay na kalikasan ni Satanas ayon sa mga turo ng Kristyanismo. Ang kanilang opinyon ay nakatuon sa ideya na ang mga karakter at tema na may kinalaman sa supernatural ay dapat ituro ng maayos at ayon sa mga itinatakdang aral upang hindi makapagbigay ng maling mensahe sa mga batang manunood. Sa kabila ng mga pagsubok at puna, nananatiling umaasa ang mga tagalikha ng pelikula na makakahanap pa rin sila ng suporta mula sa iba pang sektor ng lipunan na maaaring hindi ganap na sumasang-ayon sa mga pananaw ng mga kritiko. Tinitingnan nila ang pelikula bilang isang malikhaing proyekto na naglalayong magbigay ng bagong pananaw sa isang klasikong karakter na may kasamang aral sa pagtatapos. Sa ngayon, patuloy ang debate tungkol sa epekto ng pelikula sa moral at pananaw ng publiko. Ang mga tagasunod ng pelikula at ang mga kritiko ay patuloy na naglalabas ng kani-kanilang mga opinyon, na nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa pagtingin sa mga temang nakapaloob sa pelikula. Ang mga ganitong uri ng usapan ay nagiging bahagi ng mas malalim na diskurso tungkol sa kung paano dapat ipakita ang mga sensitibong paksa sa media at sining. Lalo na kung ito ay maaaring makaapekto sa kabataan at kanilang pananaw sa moralidad.